Bakbakan sa loob at labas ng Marawi City hindi humuhupa mag-iisang buwan na. Lagay ng mga residente at tropa ng gobyerno alanganin pa rin. Pantay-pantay nga ba ang lahat pagdating sa pag-ibig? Pag-uusapan natin ang interracial marriage. At kilalanin ng karakter sa kontrobersyal na commercial ng Department of Tourism, ito ang turistang si Mr. Uchimura sa totoong buhay. Kabi-kabilang atake ng New People's Army sa ilang lugar sa Visayas at Mindanao nitong weekend. Ito ay sa kabila ng naunang pahayag ng National Democratic Front na hiniling nito ang pagpapatigil sa atake sa Mindanao sa gitna ng labanan sa Marawi City. Sa Maasin, sa probinsya ng Iloilo, tinatayang 50 miyembro ng NPA ang sumugod sa Maasin Municipal Police Station. Nagpanggap na sibilyan na magpapablotter ang dalawang mga rebelde habang nakabantay naman ang iba pang mga miyembro. Pinosasan ng mga rebelde ang mga pulis at sa loob ng 15 minuto ay nilimas ang mga baril, pera na nagkakahalagang 29,000 pesos at laptop ng presinto. Tinangay din ng mga rebelde ang patrol car ng mga pulis. Inatake naman ng mga miyembro ng NPA ang convoy ng 3rd Infantry Battalion sa Marilog District sa Davao City. Ayon sa militar, nasa 2 sasakyan ng mga sundalo nang pagbabarilin sila ng mga rebelde mula sa Southern Mindanao Regional Command. Walang nasugatan sa insidente. Sa Katiil, Davao Oriental, 3 rebelde naman ang napatay sa halos 1 oras na engkwentro sa 67th Infantry Battalion. Rumesponde ang tropa ng gobyerno sa isang naiulat na pangingikil sa Barangay Lambog. 5 high-powered firearms at 2 M16 ang narecover mula sa mga rebelde. Isang opisyal naman ng NPA ang patay sa engkwentro sa New Bataan, Compostela Valley. Kinilala ang miyembro na si alias Lepi. Hinihintay na lang ng Armed Forces ang report sa pag-aresto ng sinasabing kapatid ng mga pinuno ng Maute sa Port of Iloilo. Ayon kay AFP spokesperson Brigadier General Restituto Padilla, kailangan pa nila ng karagdagang impormasyon ukol sa mga naarestong miyembre ng Maute sa iba't ibang lugar. The information we had were just initial in nature, and we've been waiting this morning, the whole morning in fact, for the progress report and the full report regarding this, but sad to say we have not received it yet. But the updates that we have been receiving, there have been quite a number of arrests already in different places regarding certain personalities believed to be members of the Maute group who have been arrested in various areas. That was one of them by the Coast Guard in an inter-island ferry, and another in Zamboanga at the hospital. Mag-iisang buwan na ang krisis sa Marawi, patuloy ang airstrikes at bakbakan doon. Ito ay eksklusibong mga kuha ng airstrike ngayong araw simula sa pagbagsak ng bomba hanggang sa sumabog ito. Kuha naman ito kahapon sa Marawi pa rin, wala tayong natatanggap na impormasyon kung ilan ang namatay o nasugatan sa airstrike na yan. Nagpapatuloy ang pagsugpo ng militar sa mga terorista sa Marawi City at sa gitna nito pilit binabalik sa normal ng ilang residente ang kanilang buhay. Nasa tinatawag na Ground Zero ang ating senior correspondent na si David Santos. David, kamusta na ang sitwasyon niyo dyan? Alam mo Ruth, dahil pinili nga ng ilang mga residente ng Marawi na manatili sa kanilang mga bahay, nahaharap naman sila sa sari-saring mga hamon lalo pat wala pa ring linaw kung kailan maibabalik sa normal ang sitwasyon sa lungsod. Mahigpit pa rin ang seguridad sa palibot ng Marawi City dahil sa mga checkpoint, limitado ang galaw ng mga sibilyan maging ng media. Pero sa barangay Beaba Demag na may kalayuan sa war zone, ilang mga residente ang pinili na manatili sa kanilang mga bahay. Sa katunayan, ilang mga tindahan nagbukas na. Safety naman kami dito, sabi ng mga sundalo, mga marin. Ang problema dahil mahigpit ang seguridad, apektado ang pagpasok ng supply ng pagkain. Halos wala nang natitindang bigas ang mga tindahan.
Pahirapan din ang pagbiyahe na pagkain mula sa ibang lugar. Kung may masakit, ba kay inarangan man yung mga pulis dyan, sabi na bawal dyan magpasok. Kaya't karamihan sa mga residente dito umaasa sa relief goods. Pero daing nila, di raw sapat ang nakakarating na tulong. Hindi kami takot sa gira, sir. Takot kami sa gutom. Aminado ang lokal na pamahalaan na nakukulangan na sila ng supply. Ilang araw na ngayon, medyo mawalan na tayo ng supply. Pero kaya pa naman. Balak ng Provincial Crisis Management Committee na dagdagan ang pinamamahaging bigas. Mula 3 kilo kada pamilya, nais nila itaas ito sa 25. Maaari umanong magtagal ito ng 2 linggo. Para sa loob ng 2 weeks na yun, pwede natin puntahan yung mga evacuation center, yung mga home base na yan kung nabigyan talaga sila. Yung Barangay Beyaba Demag ay nasa labas lang ng Mindanao State University kung kaya tuwing may sinasagawang relief mission sa loob ng MSU, kahit papaano ay nahahatiran pa rin ng tulong ang mga residente ng Barangay. Ruth. Banggit mo yung MSU kasi nung nag-cover ako dyan sa Iligan, nakita ko doon nag-evacuate yung mga estudyante. Medyo traumatized pa sila doon sa mga naranasan nila. So, paano ba magkaklase ba sila ulit? Magbubukas ba yung pasukan dyan? Base sa kanilang school calendar, Ruth, Agosto pa magbubukas ang panibagong school year. No? Kung kaya't umaasa ang pamunuan ng MSU na maibabalik na sa mas madaling panahon sa normal ang sitwasyon dito sa Marawi. 13 to 17,000 ang student population ng MSU. Isa ito sa pinaka malaking universidad sa buong bansa. Mga tropa ng Philippine Marines ang nakabantay ngayon sa loob ng MSU at palibot ng universidad. Narito ang pahayag ni MSU President Habib Makaayong. We would like to assure you that your students are safe in the Mindanao State University. The campus has never been affected by the skirmishes downtown Marawi City. We have a very peaceful campus. Yung taunang university commencement exercise or graduation ay nakatakda ngayong buwan ay inireschedule na para sa July 13. Imbes na sa MSU Marawi, gagawin na lang ito sa kanilang annex sa Iligan City. Halos 2,000 estudyante ang inaasang gagraduate ngayong taon. Ruth. David Santos nag-uulat mula sa Marawi City. Sa kabila ng pagtutol ng ilang grupo na nindigan si Pangulong Rodrigo Duterte, mananatili ang martial law sa buong Mindanao. Ayon sa Pangulo, magpapatuloy ang umiiral na batas militar hanggat hindi natatapos ang kaguluhan doon. Sinabi ito ng Pangulong Duterte sa kanyang muling pagharap sa media nitong Sabado matapos ang 5 araw na hindi pagpapakita sa publiko. Aniya, tumungo siya sa isang bayan sa Mindanao para sa isang secret trip na hindi na rin niya dinetalye. Sinabi rin ni Pangulong Duterte susundin niya ang kung anuman ang magiging desisyon ng Korte Suprema ukol sa deklarasyon niya ng martial law. Sakaling harangin daw ito ng kataas-taasang hukuman, sinabi ni Pangulong Duterte, handa raw siyang magdeklara ng isa pang batas militar na katulad ng kay dating Pangulong Ferdinand Marcos. Mangyayari raw ito kung maghahari ang rebelyon sa Mindanao at iba pang bahagi ng bansa. Marina naman tinanggi ni Pangulong Duterte na may failure of intelligence sa panig ng gobyerno, kaya sumiklab ang kaguluhan sa Marawi. Itong Maote were bringing the firearms surreptitiously at hindi natin nakuha na gaano na karami ang amo pati baril sa loob. And besides, it was not a failure of intelligence. Kasi kung makita ka sila may armas, tapos sabihin nila MIMN, ang standing order naman is, ang galawin, baka sakali. Papakiusapan pa natin ang mga kapatid natin. Walang gulo. Samantala hanggang ngayong araw na lang ang pasahan ng memoranda ng mga party para sa inihaing petisyon laban sa martial law sa Mindanao. Inaasahang maglalabas ng desisyon ang Korte Suprema ukol sa deklarasyon ng batas militar bago mag-July 15 o sa mismong araw na yan. Nagpaabot naman ng pagbati kay Pangulong Duterte ang kanyang mga anak nitong Father's Day. Sa Instagram, idinaan ni Davao City Mayor Sara Duterte Carpio ang greeting niya sa kanyang ama. Nagpost siya ng isang larawan ng Pangulo kasama ang kanyang mga apo.
Bukod kay Pangulong Duterte, binati niya rin ang kanyang mga kapatid na sina Vice Mayor Paulo Duterte at Baste Duterte, ang kanyang asawa, pati na ang sundalo, mga pulis at iba pang Pilipinong ama. Sa Facebook post naman, nag-post si Vice Mayor Paulo Duterte ng larawan ng kanyang ama na tinawag niyang Superman. Inedit niya pa ang picture ng Pangulo na tila nakasuot ng costume ng sikat na superhero. Kasama rin sa pagbati niya ang kanyang kapatid na si Baste na tinawag niyang Super Bay at bayaw na si Man Scarpio na tinawag naman niyang Super Brad. Nagpasalamat din si Vice Mayor Duterte sa mga sundalo at pulis na sumasabak sa gera sa Marawi. Mga balita sa labas ng bansa, isa na namang insidente ang gumulantang sa London matapos ang isang sasakyan ang nanagasa umano ng mga pedestrian. Ilang mga biktima ang kumpirmadong nasugatan, ngunit hindi pa pinal ang detalye ukol dito. Isa katao na ang arestado ng mga pulis. Ilang kastada na rin ang sinara habang patuloy ang pagkalap ng impormasyon ng mga otoridad. Samantala sa London pa rin, kabilang na ang nawawalang Pilipina sa pinangangamahang nasawi sa sunog sa Grenfell Tower. Ayon sa Embahada ng Pilipinas, hindi pa rin natatagpuan si Mrs. Ligaya Moore sa kabila ng masigasig na paghahanap ng mga otoridad. Pinagpalagay na ng mga pulisya na umabot na sa 58 katao ang patay sa naturang insidente. Tinitingnang sanhi ng sunog ang ginamit na cladding sa nasabing apartment na pinagbabawal pala sa Britain depende sa taas ng gusali. At sa Portugal, 61 katao naman ang nasawi habang higit 50 iba pa ang sugatan matapos sumiglab ang isang wildfire. Ilang mga biktima ang namatay sa loob mismo ng kanilang mga sasakyan habang tinatangkang tumakas sa apoy. Ayon sa mga pulis, natural ang sanhi ng pagsisimula ng sunog. Samantala, idineklara na rin ng gobyerno ng Portugal ang 3 araw na pagluluksa. Kayo ay nasa newsroom ngayon sa mga kababayan natin sa iba't ibang panig ng mundo. Mapapanood nyo rin kami sa cnnphilippines.com at sa aming Facebook page, CNN Philippines. Kamusta po kay Von Uy at kay Julio Mangune watching from Saudi Arabia. Sa mga paalis pa lang ng bahay, silipin natin ang lagay ng trapiko. Mag-upisa tayo sa Ross Boulevard sa May Quirino Avenue. Kung kayo ay papunta sa direksyon ng Luneta, ang inyong lane ay nasa kanang bahagi. Asahan ang mabilis na biyahe sa oras na ito. Habang sa kaliwa naman kung kayo ay patungo ng Baclaran. Mabagal na ang mga takbo ng sasakyan lalo na pagdating malapit sa intersection. Dumako naman tayo sa ilalim ng Skyway. Ito ay sa kahabaan ng Villamore northbound at grade. Kung kayo ay paluwas ng Kamaynilaan, asahan na may kabagalan ang daloy ng trapiko. Padami na ang mga sasakyang dumadaan dito. Abangan, alamin kung ano-ano nga ba ang mga kinakailangan upang maging legal ang pananatili ng isang dayuhan dito sa bansa, lalo na kung nakapang-asawa siya ng isang Pilipino. At kilalanin natin kung sino nga ba si Mr. Uchimura, ang imahe ng isang Japanese retiree na tampok sa kontrobersyal na campaign ad ng DOT. Kayo ay nasa newsroom ngayon. At pinili natin ay isa sa mga karapatan na pinaglalaban ng ating mga ninuno. Bago noong dekada 70, pinagbabawal ang pagpapakasal ng magkakaibang lahi. Umiiral ang tinatawag na anti-miscegenation law sa mahigit 30 estado at isa sa mga apektado rito ay mga Pilipino. Ngayon, pataas ang bilang ng mga interracial marriages ayon sa Pew Research. Sa datos naman ng Philippine Statistics Authority noong 2015, 3.6% ng mga kasal sa bansa ay pagitan ng Pilipino at mga dayuhan. Karamihan sa mga pinapakasalan ng mga Pilipina ay US nationals, habang Australiana o mga babaeng galing Australia naman ang nangunguna na pinapakasalan ng mga lalaking Pilipino. At panauhin natin ngayon si Maria Antoinette Mangrobang, Immigration Bureau spokesperson. Magandang umaga po, attorney. Magandang umaga po, ma'am. Ma'am, ano po ba yung role? Una muna i-define natin kung ano yung sakop ng immigration in terms of ganito sa interracial marriages po. Kasi baka akala ng iba, sa kasal, sa inyo rin muna unang dumadaan. Paki-clarify lang po. Yes, ma'am. Ang primary mandate po ng Bureau of Immigration is to regulate po yung entry, yung pananatili, at yung pag-alis ng mga dayuhan dito sa ating bansa. Kaakibat na dyan yung pag-i-issue ng immigration documents para sa mga dayuhan na nagnanais manatili on a non-immigrant status
ibig sabihin short-term, or yung immigrant status, yung permanently to stay in the country. Okay, pero isa ho dun sa basihan ng pwedeng magkaroon ng permanent status ay yung pagpapakasal. So may certain requirements po dito, pero ang in charge po dito I think ay ang ating local registry. So banggitin lang po natin ng maikli yung mga certain requirements tungkol dito, no? Kailangan kasi depende rin sa kung saan bansa ka manggagaling, ano po. So we have certain requirements na kailangan bigyan. Kunyari, I think I read sa US Embassy na dapat parang merong certification na hindi ka kasal doon legal sa capacity to marry po. Right, oo. And then briefly lang, other documents na kailangan. As far as the issuance po ng isang permanent resident visa by reason of marriage, syempre, ang pinaka-importanting requirement, yung kanilang marriage certificate na issued po, whether dito po sila kinasal or an authenticated marriage certificate if kasal po sila sa ibang bansa. Isa po pa sa pinakamahalagang requirement, yung birth certificate po ng Filipino spouse kasi po siya ang magpe-petition nung dayuhan para manatili dito. Those are among the more important requirements. Yung iba pong mga requirements tulad ng NBI clearance at yung other requirements po ay makikita nila sa website ng Bureau of Immigration. So attorney, yung sinasabi mong ipe-petition, so will that come before the marriage, yung mismong petition? It should come after the marriage. Okay. There must be a valid marriage of a Filipino to a foreigner. Okay, so kunyari, kung kinasal na sila dito, kunyari, babae yung Pilipina and then lalaki foreigner, ano pong gagawin para maayos yung petition? Opo, kumuha po sila ng NSO, marriage certificate. Kumuha rin po sila ng NSO copy ng birth certificate ng Filipina, plus an NBI clearance of the foreigner. Tapos meron pong mga application Clearance form. ng foreigner. Yes so po. to make sure na wala siyang criminal record sa iba, kahit sa ibang bansa. Yes Opo. po, because that is the requirement sa issuance ng visa. Hindi po dapat siya kabilang sa mga pinaghahanap ng mga local and international law enforcement agencies. So pag kinasal na sila dito, pwede pa po bang magstay yung foreigner while waiting for the petition or kailangan course. umalis muna siya ng bansa? Pwede Kasi po, di ba sa Amerika minsan kailangan hindi bumalik po, pa? dito Oo. po sa atin, pwede na po siyang manatili dito habang ina-apply po yung visa niya. Kinakailangan lang na panatiliing valid yung kanyang tourist visa. Binibigyan po sila muna ng 1 taon na probationary period and then thereafter magko-convert na sila to permanent. I don't know if kasama to sa ano nyo, kung valid ba dito yung kasal dito, will that be valid in other countries? Yes or, po, and we only recognize marriages that are valid in Philippine laws. Ibig sabihin po, kung meron bansa na pumapayag na magpakasal ang isang minor de edad, hindi po sa natin atin, rin-recognize yan as a valid marriage based on our Philippine Kunyari, laws. kinasal dito, nag-divorce sa ibang bansa. Yung mga ganung, medyo oo. masalimuot po yung Pag ang foreigner po ang nag-file ng divorce sa ibang bansa, kinakailangan po yung Pilipina ay mag-petition siya for recognition of foreign judgment dito sa ating bansa para rin po makalaya siya dun sa marriage na yon. But it has to be recognized by the Philippine jurisdiction yung divorce na na-file. Kaya lang wala nga pong divorce dito. So, paano po yun? Yun nga po, kinakailangan mag-file ng petition for recognition of a foreign judgment. That's even if the wedding took place here. Yes. We're talking about civil. Yes po, and the divorce was secured by the foreign spouse abroad. Opo. Pag church, iba po naman iba yung proseso ng church kasi dumadaan pa yun sa Vatican, parang pag-annulment dapat yun. Pero pag civil, para lang klaro, kahit dito nagpa-civil wedding, tapos sa Amerika ka divorce tong asawa mo, pwede po sila you just have to ask for mag-petition. that requirement. Petition Opo. for recognition of that foreign judgment. Paano naman pong safeguard doon sa mga Filipino, especially kung kunyari para malaman nila na, kasi uso sa online, di mo naman kilala masyado yung magiging mapapang-asawa mo, minsan doon na lang sila anong protection po pwede? Ang maire-refer nyo in terms of kunwari hindi naman pagdating pala dun sa ibang bansa biglang gagawin lang siyang domestic helper or yung mga ganun po. Napakahirap po magbigay ng tulad po ng kahit anong bagay, mahirap po magbigay ng guarantees. Ang Bureau of Immigration po ay walang kakayanan para sabihin itong dayuhan nito ay mabuting tao or hindi mabuting tao. Ang meron po kami sa aming records, yung mga tinatawag natin na pinaghahanap po ng batas. Yung nasa Interpol, Red Notice, as well as those who are fugitive from justice sa kanilang mga bansa. Siguro po, babala lang po sa ating mga kababayan na kilalanin pong mabuti yung kanilang mga nagiging kaibigan sa internet. Higit po sa lahat, meron kaming mga nagiging karanasan na
sex offender po ang mga nagiging boyfriend nila and eventually gustong bumisita dito. Ang mga sex offender po na registered sex offender are blacklisted from entering the country. Kasi mahirap din minsan nag-iiba sila ng identity, no? Hindi lang po yun. Base po sa ating karanasan, yung mga involved in sex crimes ay patuloy po nilang ginagawa yung ganong klaseng activities and pinoprotektahan po ng pamahalaan yung vulnerability ng ating mga kabataan, pati po ng ating mga kababaihan. Minsan natatarget talaga yung mga minors, attorney? Opo. So in case they want additional information or may ganyan silang complaints, saan po sila pwedeng tumawag? Oo, maaari po silang tumingin sa aming website which is www.immigration.gov.ph or mag-email po sa xinfo@immigration.gov.ph para po makita yung mga requirements at pati po magbigay ng mga advice kung humihingi po sila ng Attorney, pahabol na lang, may tanong si Mark Heron na magkano daw po kaya aabutin yung pag-ipaprocess yung immigration papers and everything? May estimate po kaya tayo? The fees po are all in the website. So, Okay. depende po kung anong application, pati po anong ang tagal ng overstaying or ano pang fees. Nasa website po ng Bureau of Immigration. Okay, marami pong salamat kay Attorney Maria Antoinette Mangrobang, Immigration Bureau spokesperson. Abangan, sino nga ba si Mr. Uchimura? Patutunayan ng kanyang asawa na totoong may pinagbasehan ng bulag sa kontrobersyal na tourism ad ng DOT at kakaibang disenyo ng monumento ni Jose Rizal matatagpuan sa Katbalogan. Kayo ay nasa newsroom ngayon. Dito sa CNN Philippines, mag-iisang buwan na ang krisis sa Marawi, patuloy ang airstrikes at bakbakan doon. Yan po ay kuha kaninang umaga lang at exclusive po yung mga videos na nakikita nyo at tuloy-tuloy nga po yung mga airstrikes at kitang-kita yung paglo-launch ng mismong mga bomba para targetin yung sinasabing pinagkukutaan ng mga miyembro ng MAUTE. At dito rin sa video na ito, naririnig pa natin yung mga putok ng baril. Kaya tuloy-tuloy ang kampanya ng militar laban sa mga miyembro ng MAUTE na hanggang ngayon, mag-iisang buwan na po ang krisis dyan sa Marawi. Kuha naman po yan kahapon sa Marawi rin. At makikita na nagpapatuloy rin ang airstrikes at nagdudulot ito ng malaking apoy doon sa mga istruktura, sa mga buildings at posibleng mga kabahayan na pinagkukutaan ng MAUTE Group. Wala pa po tayong natatanggap na impormasyon kung ilan ang namatay o nasugatan sa mga airstrike na iyan. At sa kabila ng krisis sa Marawi, mayroon din namang mga imahe na nagbibigay ng inspirasyon. Nagbibigay ang Go Negosyo kapatid ng 5,000 mga care packages sa mga tropa ng gobyerno sa Iligan at sa Marawi. Ang laman ng care packages, mga personal na items, pati medyas at may sulat pa na kinalap ng grupo. Ang mga ito ay liham ng suporta para sa mga sundalo at pulis. Makikita din dito ang isang sundalong napaluha ng basahin ang liham. Sa iba pang balita, natatandaan niyo pa ba si Mr. Uchimura? Siya ang bulag na lalaking makikita sa advertisement ng Tourism Department na inulan ng batikos. Ilan ang nagsabi na kinopya umano ito sa lumang commercial ng South Africa. Ang aming correspondent na si Ivy Saunar natunton ang totoong Mr. Uchimura at kanyang Pilipinang asawa. Narito ang report. Ilang araw matapos kanselahin ng Department of Tourism ang kontrata nito sa McCann World Group Philippines dahil sa kontrobersyal na tourism ad, sinabi ng katuwang ng Japanese retiree sa commercial na base sa totoong buhay ang kwento. Ayon kay Kukay-nye, nabigla raw sila ng kanyang asawa na si Masaru Uchimura nang mabalita ang kinopya lang sa isang South African tourism ad ang konsepto ng commercial. Nag-email pa raw kasi sa kanya ang McCann World Group noong June 2 para sabihing lalabas sa commercial ang storya at pangalan ng kanyang asawa. Nag-send sila ng form sa akin na pipirmahan ko na I agree with it.
Pero wala naman kaming directly talaga sa kanila. Nag-message lang sila sa amin about that. Ipinalabas ang commercial sa TV at online platform noong June 12. Nahihiya talaga siya. So, nung sinabi ko sa kanyang, you're very famous, you become star, sabi niya, ha? Bakit ganon? Parang bigla siyang naging star. Taong 2004 raw unang bumisita sa bansa si Mr. Ushimura nang magre-retiro na sa trabaho sa gobyerno. Pero bumalik rin sa Japan kasama ang kanyang asawa na dati niyang caregiver. April 2005 nang magdesisyon ang dalawang manatili na dito sa Pilipinas. Umikot talaga siya. Pumunta siya ng Baguio, Tagaytay, nag-stay siya ng Manila, Makati. Paikot-ikot talaga siya. Nabigyan si Mr. Ushimura ng Special Resident Retiree Visa na nirahan sa Cebu ng 7 taon bago lumipat sa Bacolod noong 2012. Gusto niya talaga yung spirit ng mga tao kasi nga masaya. Hindi siya nakakakita but all the time parang he feels special. Kasalukuyang nasa Japan ang mag-asawa para magpagamot si Mr. Ushimura. Ayon kay Nye, nakahiligan na raw ng kanyang asawa ang mga pagkaing Pilipino gaya ng balot at lechon. Tagahanga rin ito ng singer na si Jose Marichan. Kinumpirma rin ito na totoo ang ipinakitang mga eksena sa commercial, maliban na lang sa isa. Hindi pa kami nag-vegan. Ang ending dun, di ba nasa vegan siya nakaupo, pero hindi kami nag-vegan. Nang tanungin kung anong reaksyon nila sa mga batiko sa nasabing commercial, sabi ko, pinull out naman yung kasi nga may kapareha, natawa siya. Sabi niya, hindi naman sila nagbayad sa akin pero okay lang naman yun. Ivy Saunar, CNN Philippines. Ngayon ang kaarawan ng ating pambansang bayani na si Jose Rizal at bagamat marami na tayong nakitang monumento na sumisimbolo ng kanyang pagkabayani, isang kakaibang disenyo nito ang makikita sa Katbalogan. Dito ang imahe ng bayani ay nakapatong sa kanyang pamosong mga aklat, ang Noli Me Tangere at El Filibusterismo. Buhat-buhat ito ng 3 nakahubad na lalaki katulad ng makikita sa UP Oblation. Gawa ang kakaibang monumento ng iskultor na si Miguel Alcazar. At yan ang mga balita at isyong ating tinutukan na papanahon at mahalaga para sa inyo. Ako si Ruth Cabal at ito ang Newsroom ngayon.